pagbaha. Yan ang 3 linggo nang iniinda ng mga residente sa Cotabato City at iba pang bayan sa Maguindanao. Kaya si Pangulong Noynoy Aquino nagsagawa ng area inspection upang alamin ang sitwasyon ng mga lugar na nasalanta. Namigay rin ang Pangulo ng relief goods sa isang evacuation center. Ngunit sa kanyang pag-alis, naiwang dismayado ang mga lokal na opisyal sa Maguindanao. Wala raw kasing konkreto at mabilis ang solusyon ng Pangulo sa kanilang problema. Ngunit kwenta ni Pinoy, huwag daw siyang madaliin sa pagduta sa problemang minana lamang niya mula sa dating administrasyon. Ang plano ng administrasyon ni Pinoy sa malawakang pagbaha sa Maguindanao. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Makahiga na sa studio si Secretary Dinky Soliman ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Good morning po, Secretary. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, nasa linya naman po natin si Cotabato City Mayor Japal Giani Jr. Mayor, good morning. Good morning, Igan. Good morning kay Secretary at sa inyong lahat dyan. Okay. Mayor, nagsisintimiento pa rin po ba kayo matapos pong dumalaw dyan si Pangulong Noy? Well, gusto lang kasi natin iparating ang problema ng pagbaha sa Cotabato City. Matagal na po itong binabaha. There were so many thousands of funds was already released. But nagtataka tayo, hanggang ngayon, yung bukana na dinedredge, andyan pa rin yung silted materials at hindi pa rin natatapos yung pagdedredge. Every time may problema ganito, nagtuturuan yung mga ahensya. Pero hindi raw madali yung solusyon dahil parang lupain na rin yung mga water lily po doon, Mayor. Well, yung pag-alis po ng water lily, inalis na po ng city government at tulong po yung mga NGOs at 6ID, no? Opo. At iba pa. But yung pong dredging dito sa bukana ng Rio Grande de Mindanao, hanggang ngayon hindi pa rin natatapos at hindi namin alam kung ano na pong nangyayari. Oho. Umalis ang Pangulo. Ano ba inaasahan nyo sa kanya nang dumating siya dyan? Well, we were expecting na yung problemang ito mayroong long-term solution na after this may long-term solution na magagawa. And then, yung mga dredging dyan sa Rio Grande sa may Bukana at yung pag-aaral ng problemang ito na binigyan ng mga pondo, dapat matingnan din kung bakit nagkakaganito, and yung mga ahensya o yung offices concerned, dapat matingnan din kung ginagawa ba nila yung trabaho nila. Okay. Narito, Secretary, ba masagot yung mga tanong nyo, Secretary? Yung mga concern po ni Mayor, ano ho bang balita? Ang balita ko, 7 million na ho yung inyong na-release doon sa Cotabato. Mga goods, ano? At ito'y para sa mga taong apektado nitong problemang ito. Oo, alam naman ho ni Mayor, magandang umaga sa iyo, Mayor, na kami po ay nagkapagbigay na sa syudad ng goods worth 7,799,000 at yan po ay bigas, family food packs, plastic mat at malong at mga laminated sacks. At alam ho ninyo, sinabi nyo nga sa akin na hindi po yan sasapat dahil meron tayong 37 evacuation centers po dyan at 8,579 na mga pamilya, pero meron tayong 55,000 na pamilya na wala po sa evacuation center. At nag-usap po tayo kahapon dahil sa pag-uutos po ni Pangulong Noy, sinisigurado na una, maayos ang ating evacuation center. Kaya nga ho, yung portalets na inutos niya na kailangang idagdag, amin hong tinatrabaho ngayong araw at bukas, at ang amin pong mga taga-Region 12 ay magsisigurado na maayos po yung management ng ating evacuation centers. At Secretary, hinahanap po ni Mayor yung pondo. yung pondo ho ay binibigay diretsyo na sa pamamagitan ng food packs. Alam naman po So hindi ninyo, na sa lokal, hindi na kay Mayor mabibigay yon. yung pera, Oo. hindi ho, unless meron ho silang paggagamitan ng dagdag gastos. Dahil ang ibinibigay na po namin diretsyo, yung goods, para Mayor, ho magamit nila kaagad. Mayor Japal, diretso na ho pala sa tao eh. Ganito po yan. Ang DSWD 12 po, ang sinasagot nila ay 6,000 evacuation centers. Meron po tayong 8,852. Yung 2,000 plus po na yan, city government po ang sumasagot. And yung 25,000 plus na
nasa home base, city government din po ang nagbibigay ng tulong. And yung mga portales po dito sa Cotabato City, kabibili lang po yan, pag-aari po yan ng city government na nilagay po sa lahat ng mga evacuation center. Yun nga ho, hindi ho ba ang usapan natin, Mayor, dadagdagan ho namin ngayong araw. Yung Kasi portalets. Notre Dame Elementary School, 4 lang po yung portalets. Ang Oo. sabi ho ni Pangulo, hindi po yan sapat sa 3,000 mahigit. Kaya ang atin hong gagawin ay magdadagdag, maliwanag po yung utos ni Pangulo Oho. na dagdagan ho yung portalets, dagdagan ho yung tubig at ang mga purifiers. At may C-130 ho tayo kahapon na dumating sa Cotabato City, dagdag ho ng food packs. At gaya ng usapan po natin kahapon, amin na rin ho uugnayin ang mga NGOs, dagdag sa City Social Welfare and Development Office para ho mas mapabilis ang pagbibigay dun sa mga wala sa evacuation center. Pero kailangang maliwanag ho yung family access card na talaga pong nasalanta ng bagyo ang ating pagbibigyan. Medyo mahigpit ho ngayon, Secretary, so... Medyo kailangan po nating siguraduhin na ang mabibigyan po natin ay yung tunay na nangangailangan Oo. at tunay na nasalanta po dahil malaki din ho yung bilang na ating natatala. 55,000 families po yun, Mayor, ayon sa tala namin na binatay din po namin sa report ninyo na nasa labas ng evacuation center. Okay, Mayor, makakasaka hindi raw pababayaan ng city. Yeah, maraming salamat po, Secretary. Oho, at makipag-ugnayan na rin po tayo regular po at ay mahaba-haba pa ho itong problemang kakaharapin ninyo, Mayor. Yeah, kasi ito nga po, itong problemang ito, matagal na po itong pagbana ito. Yung pondo po dyan, dapat matingnan na rin po ng Malacanang. Saan po na po tayo yung mga pondo sa pagdadrede at yung mga pag-aaral. Sa dredging. We will have we will know what is happening right now. Opo. Mayor, salamat po. Thank you, Arnold. Cotabato City Mayor Japal Giani Jr. Secretary, ayun po. At so Well, tuloy-tuloy yung ano, no? Tuloy-tuloy Hindi kayo, ho. Unang-una, nagbigay ho ng ulat si Bishop Quevedo dun sa Oo. Mindanao River Basin. 20 minutes nga yung report niya kahapon. Kung saan ikinuwento niya kung ano na yung nagawa at ano na yung daloy ng pera. Naku, nakalimutan kong tanong kay Mayor, yung niriripak yung mga... Oo, yung mga binanggit goods ko rin kasi sa ng kanya. gobyerno, may mga tao yata si Mayor. Naisumbong nyo na naman, no? Naisumbong ko kay Na Mayor nire-repack, yun. pinapalabas galing sa office ng Mayor, ganun ba? Ay, hindi ko alam kung yun ang palalabasin nila, pero nakita pong nagre-repack. Kaya, alam ho ninyo, napakahalaga na ating maabot, Igan, ang tunay na nangangailangan. At magamit po ng matapat, ito pong ating ibinibigay. May discrepancy na 2,000, accommodated na rin ba yun? May sinasabi siya eh. Ang sinasabi niyang discrepancy, yun ho yung unang report, 6,000 unang report. families ang nasa evacuation center. So, nadagdagan ng 8,000. At pinagtutulungan nga, ang nabigay nga ho ng LGU ay 1.4, kami 7 million. 7 million. So, mga 8 million na yan. Oo. Okay, tulong-tulong po tayo at maging yung ating mga kababayan nanonood ngayon dito sa Metro Manila. Baka meron kayong maitutulong doon sa mga kababayan natin doon, maibisa naman yung binabalikat din ngayon ng gobyerno. Secretary, maraming salamat Maraming po. salamat din sa iyo, Igan. Secretary Dinky Suliman, mga Igan niyo po ating talakayan. Ingat-ingat po. Magbabalik po ang unang hirit. Julie's Bake Shop, the country's largest bake shop chain. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Alright, welcome back mga kapuso. Kung kanina, Monica, nakapag-ikot kami, rain or shine, kasama ang AFP, Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Air Force sa Yes. pagtakbo. Si RR naman, saan naman ang gimmick niya? Ayun ang kalain mo, Miss Reg. Kasama pala natin si Aryan. Anyway, pumunta siya doon sa tinatawag nila na Aerospace Museum. Tama, kung saan maraming nakita mga iba't ibang klaseng planes at meron pang tinatawag nilang Aircrafts.
may flight simulation. Para Correct, ma-experience. Ayan, nag-enjoy Ay, siya meron pa dyan. silang history daw dyan ng mga planes na ginamit dito. Actually, sabi nila parang first jet plane na ginamit daw, naka-display dyan. Ayan. At Ayun. libre ito sa public. So, lahat ng gustong dumalo at makita ang history at lahat ng mga iba't ibang mga high-tech na planes and stuff like that, go na kayo dito, live na live sa Villamor Air. Correct. So, hayaan muna natin si Arn mag-enjoy dyan, Miss Reg. Okay? Sige, Arn, try mo maglakad kahit na wala kang paa dyan. Anyway, Eto, kasama naman natin si Staff Sergeant Cortez at kasama niya si Bimbo, ang kanyang cutie-cutie dog. Yes. Dahil ang Philippine Air Force, meron din pala silang K9 training. And speaking of that, ayan, tuturuan tayo ngayon ni Sir ng isa sa mga trainings na ginagawa nila for K9 nga, which is, Sir, ano po ito? Sa ngayon, makikita nyo yung isa sa aming medium exercises para sa mainas ang sleeping capability ng aming aso prior sa kanyang utilization. Ayun, so aside from basic training, may bomb sniffing talent din pala itong mga Yes, dogs ma'am. nyo. Yes, ma'am. Ayan si Shadow. Yes, ma'am. Sa 5 paso na yan, ma'am, merong explosive jam na nakata ni ma'am. So, pag namoy ma'am ng aso natin, siya iupo, ma'am. Okay, so kailangan hulaan ni Shadow. So Shadow po yung dog, mga kapuso. Kung nasaan sa 5 pasong yan, yung bomb po ba talaga yung nilagay natin? Ay, nakatakot. Anyway, Training aids, ma'am. Training aids. Explosive training aid, ma'am. Yan nga, ma'am. C4, ma'am. Military type C4, tsaka death cord, ma'am. Detonation cord, ma'am. Alright, well thank you so much, sir. Dami natin. Nahanap niya, in fairness. Oh, ang galing! Well, happy 64th anniversary sa Philippine Air Force. And maraming salamat po sa Philippine Air Force na ang marching band Of pala. course, Yes. kasama natin. Kanina pa talaga nagbibigay ng energy sa atin, Miss Reg. Alright, happy wedding to Jeff and Trisha Bello. And happy birthday din po pala kay Kuya Freddy Olaria. Yan, birthday niya. Happy birthday, Freddy. Magbabalik po ang unang unit. Doon lang kayo.